sa inyo bilang paglilinaw sapagkat ako ho nakareceive ng mga ilang katanungan patungkol po sa aking akida. Ito ay para sa mga nakareceive ng mga maling balita, fake news, malat kamakailan. Hindi natin alam kung ano ang layunin ng ganong klaseng pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa akin. Sino mo na nagpakalat nun? Biyayaan, pagpalain nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tama yung kapatid mo na umaangat sa buhay, diba, nagkakaroon ng mga suporta, gusto mo hilahin pa baba? Hindi ka dapat umangat. A'udhu billah. Pinapaiwatig nito ng hasad. Gusto mo pabagsakin yung kapwa mo, ayaw mo siyang nakikita na umaangat, ayaw mong may biyaya yung kapwa mo, ayaw mong gusto siya ng tao. Pagka nakikita mo siyang pinupuri ng tao, nagpipintig yung tenga mo. Subhanallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling mensahero. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, at tayo ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbahagi ng kaalaman ngayong gabi, at isa ito sa napakalaking bagay na ginagawa natin halos gabi-gabi, no? Mashallah. At gusto kong magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusuporta. Mashallah, biyayaan, pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago ang lahat, bilang pagpapauna, kalakip ang mga nangyari kamakailan, bilang pagrespeto sa ating mga tagapagturo dito, no? Alam naman natin ito sapagkat napakahalaga ng usapin na ito. Bilang paggalang sa inyo lahat dito at bilang pasasalamat rin sa pagtanggap sa akin sa GC na ito para makapagbahagi ng kaalaman, alhamdulillah, at halos ilang araw na rin, buwan na rin, no? Ang pagbabahagi natin dito, alhamdulillah. Gusto ko muna magpakilala ulit, mashallah, kagaya nung nabanggit kanina ni Sheikh. Ako po ay isa pong balik Islam, no? Okay. Ako po si Brother Muhammad Khair po, alhamdulillah. Isa po akong balik Islam. Tama po kayo. At bago tayo magsimula, nais ko po muling magpakilala sa inyo bilang paglilinaw sapagkat ako ho ay nakareceive ng mga ilang katanungan patungkol po sa aking akida. Okay? Ito ay para sa mga nakareceive ng mga maling balita o fake news, sabihin natin, na kumalat kamakailan. At naiintindihan ko ang pag-iingat, mashallah, naiintindihan ko ang pag-iingat at sapagkat napakahalaga nito, no? Ako po ay isang Salafi. At ang pamamaraan po na sinusunod ko ay ang mga pamamaraan po ng mga Salaf as-Saleh. Okay? Bilang paglilinaw po ito sapagkat gusto ko po igalang kung ano po kung paano ako tinanggap dito sa GC na ito. Okay? Sa nagpakalat po ng balita patungkol sa usapin na yun, patungkol sa akin, hindi ko alam kung ano ang layunin natin dito o ano ang layunin ng kung kanino man nanggaling yun. Allah Ta'ala alam. Sino mo na nagpakalat nun? Biyayaan, pagpalain nawa siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero gusto ko linawin sa inyo dahil ako'y nagbabahagi ng kaalaman dito at ako'y nagsasalita dito, bilang paggalang po sa inyo ay ginagalang ko po kayo, lalo yung mga admin natin dito at ang mga tagapagturo. Okay, so yun lamang po. Alhamdulillah. At ang mga idinidiscuss naman po natin dito ay patungkol po mula po sa Quran at Sunnah. Okay? At sa hindi po tayo lumalabas doon. Okay? So, yun lamang po at naway naging malinaw yun. Biyayaan, pagpalain nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway magpatuloy pa ang ganitong klaseng pag-aaral. Mashallah. So, yun nga. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa tinatawag na hasad o yung inggit. Okay?
Ito ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon. Maikli lang 'to inshallah, pero naway ma-refresh tayo. Pagkat ito naman ang layunin natin dito, ma-refresh tayo, makakuha tayo ng kaalaman na mapapakinabangan natin, inshallah. Sinasabi rito bilang pagpapauna, pangbungad, alam naman natin, iwasan ang pagkainggit o ang hasad. Bakit? Sapagkat ang hasad o ang inggit ay sumisira sa mga mabubuting gawa tulad ng pagsunog ng apoy sa kahoy. Si Satanas, si Iblis, ay nainggit kay Adam alayhi salam. Alam naman natin yung kasaysayan na yun, di ba? Nang inutusan silang magsujud kay Adam alayhi salam, ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa inggit niya kay Adam alayhi salam, nakuha niya sa kanyang sarili mismo ang pag-uugali na pagmamalaki. At ito ang kasalanan ni Iblis. Sinabi din Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, kanyang sinabi na, katiyakan kayo ay aming nilikha o sangkatauhan at kayo ay aming binigyan ng marangal na hubog at pagkaraan aming sinabi sa mga anghel o sa mga malaika, magpatira pa kayo, kayo ay magpatira pa kay Adam alayhi salam. Kaya sila ay nagpatira pa maliban sa isa. Sino yun? Si Iblis. Siya ay hindi kabilang sa mga nagpatira pa. Okay? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ano ang pumigil sa iyo o Iblis mula sa pagpapatira pa? Nang ikaw ay aking pag-utusan, siya ay sumagot, ako ay nakahihigit sa kanya. Kanino? Kay Adam alayhi salam. Si Adam alayhi salam yung tinutukoy niyan, siya daw ay nakahihigit dun. Ako ay nilikha mo mula sa apoy, samantalang siya ay nilikha mo mula sa putik o sa lupa. Ito ang naging tugon ni Iblis. Okay? Kaya mga kapatid sa Islam, ito po ang iiwasan natin, ang ugali na meron kay Iblis. Una, pagmamalaki, kibir, pagmataas, pagmamayabang, pagtanggi sa katotohanan, at pagsuway sa tagapaglikha. Paano gamutin ang sakit na hasad? May mga ilang pagpapaliwanag dito at naway makuhaan natin ito ng aral inshallah. Una, tanggapin natin ang katotohanan kahit pa masakit sa kalooban mo, dahil ang gamot sa pagkalimot kay Allah ay magpapaalala. Magkakabenepisyo ang mananampalataya sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha kung sila ay tumatanggap sa paalala. Okay? Kung Muslim ka, magbasa ka ng Quran. Ang una ay Surah Al-Falaq para mawala yung hasad sa puso mo, at Surah Al-Ikhlas para maging malinis ang puso mo. At inshallah, idagdag mo pa sa tuwing pagkatapos ng salah o ang dikir ang Ayatul Kursi o ang tinatawag na tatlong hul. Okay. Sabi rito sa isang aya mula sa maluwalhating Quran, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. At ikaw ay magpaalala, sapagkat katotohanan ang pagpapaalala ay makakabuti para sa mga naniniwala. Inshallah. Kaya minsan, napakaganda ng tayo'y napapaalalahanan ng ating mga kapatid, lalo yung mga taong mas may alam sa atin o yung mga taong alam natin na mas advanced, no? Pinapaalalahanan tayo sa mga bagay kagaya na lamang nung hadith na nabanggit kanina, hindi ba? Yun ay napakagandang pagpapaalala. Yun ay in general. Bakit? Dahil sa hadith na yun, ipinapakita ng hadith na yun na napakahalaga ng layunin, hindi ba? عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ang bawat gawain ng tao ay nakabatay sa layunin at ang tao ay ginagantimpalaan ayon mismo sa kanyang nilayon. Subhanallah. Di ba? Kaya pag naririnig natin ito, napakagandang paalala. Sapagkat minsan sa layunin, doon tayo nagkakamali o doon tayo sumasablay. Di ba? Nagkakaroon tayo ng layunin na maaaring
maaaring maging dahilan ng pagkasayang ng pagsusumikap natin, 'no? So tayo magpaalalahanan sapagkat ang pagpapaalala ay makakabuti, okey? Sabi rito sa isang aya mula sa maluwalhating Quran, "Wa min syarri hasidin idha hasad." At mula sa kasamaan ng naiinggit kapag siya ay naiinggit. Ito yung matatagpuan natin sa Surah Al-Falaq, 'di ba? Sabi sa Tafsir Ibn Kathir, um, ang hasad ay ang pagnanais na mawala ang biyaya ng ibang tao. Sa talatang ito ay tinuturo sa atin ni Allah na humingi ng proteksyon laban sa taong may inggit, sapagkat ang kanyang inggit ay nag-uudyok sa kanya na gumawa ng masama, tulad ng paninirang puri, marites, pananalita laban sa kapwa o paggawa ng aksyon para makasama ang kinaiinggitan o para magdulot ng kasamaan yung kinaiinggitan. 'Di ba gano'n yung pagmumuni-munihan natin, 'di ba? Ang hasad, ang pagnanais na mawala ang biyaya. Gusto mong mawala yung biyaya nung kapwa mo na ipinagkaloob ni Allah. 'Di ba't nakakatakot yun? Kapagka nakita mo yung kapatid mo na umaangat sa buhay, 'di ba, nagkakaroon ng mga suporta, gusto mo hilahin pababa, hindi ka dapat umangat, a'udhu billah, ah. Kaya, ah, ingatan natin, alagaan natin, bantayanan natin kung ano nga ba ang nararamdaman natin, kung ito ba ay makabubuti or ano pa man, sapagkat kapag tinamaan tayo ng ganitong klase na katangian o yung tinatawag nga na hasad, marapat tayong magpakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At muli nating tignan, balikan yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah. Kasi minsan dito nangyayari yun, 'di ba? Hindi natin nakikita yung biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero doon tayo nakatuon, nakapokus sa biyaya ng mga tao, ng kapwa natin, 'di ba? Nakita mo yung kapwa mo, may bagong sasakyan, ngayon, 'di ba, mapapaisip ka, "Teka, bakit siya may bagong sasakyan?" Pero sa mga gano'ng klaseng pagkakataon, tignan natin, balikan natin yung mga ipinagkaloob sa atin ni Allah at tiyak na tayo ay magpapasalamat kay Allah at maiiwasan natin ang ganitong klaseng, katangian. Sinabi sa Surah An-Nisa verse, 54, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ah am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi. O kayo ba'y naiinggit sa mga tao dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanyang kagandahang loob? Ito yung nakalagay sa Surah An-Nisa, verse 54. Sabi sa Tafsir Ibn Kathir, ang talatang ito ay tumutukoy sa inggit ng mga Hudyo sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga tagasunod. Naiinggit sila dahil binigyan sila ni Allah ng prophethood at karunungan. Ang inggit dito ay isang anyo na pagtutol sa kalooban ni Allah dahil ang tunay na hasad ay parang sinasabi ng isang tao, bakit siya ang binigyan ni Allah at bakit hindi ako? Oh, 'di ba? Kaya sabi ko kanina, balikan lang natin yung mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gano'n tayo matutong magpasalamat, 'no? Sandali. Okey, tuloy tayo. Sa hadith ni Abi Dawud, okey, patungkol rin ito sa inggit, kung paano sinasayang o kinakain ng inggit ang ating mga mabubuting gawa, 'di ba? Mag-ingat kayo sa inggit sapagkat ang inggit ay sumisira sa mga mabubuting gawa gaya ng pagsunog ng apoy sa kahoy. Sabi sa paliwanag ng hadith na ito, ang hadith na ito ay babala sa panganib ng hasad. At ayon sa mga ulama, ito ay nagpapakita na ang hasad ay hindi lamang kasalanan ng puso kundi may epekto rin sa mga gawain. Ang taong may hasad ay madaling tumigil sa paggawa ng mabuti at posibleng gumawa pa ng kasamaan upang pabagsakin ang kanyang kinaiinggitan. Parang sunog na lumalamon sa kahoy. Ganon din ang inggit sa ating mga hasanat o sa mga mabubuting gawa. So ganon niya kinakain, 'di ba? Sayang, 'di ba? Tayo nagsusumikap, 'di ba? Kaya pag-ingatan natin ang ating mga mabubuting gawa at kung tayo man ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng pakiramdam, katangian na parang tayo nalulungkot, isa yun, eh, 'di ba? Pagka nakita mo yung kapwa mo na
biniyayaan ni Allah, nalulungkot ka, parang kapighatian sa'yo yun dahil binigyan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng biyaya, 'di ba? So, ingatan naman tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nang sa gano'n, pangalagaan din natin ang ating mga pinagsumikapan dito sa mundo. Sinasabi rito na paalalahanan ang sarili na si Allah ang tagapagbigay at tagapaggabay sa tao. Lahat ng tinatanggap ng isang tao ay ito'y nagmumula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo makokontrol ang itinakda ni Allah. Pero pwede mong ayusin ang iyong puso kung ikaw man ay may ganitong klaseng katangian. Manalangin ka para sa kinaiinggitan mo. Ito ang paraan ng takwa, ng takot kay Allah at paglilinis ng puso. Kapag naiinggit ka, ipagdasal mo siya, 'di ba? Ya Allah, pagpalain mo pa siya at pagkalooban mo rin ng biyaya mula sa iyo. 'Di ba? Ano, isa sa mga katangian ng mananampalataya. Gustuhin mo sa sarili mo, gustuhin mo sa kapwa mo yung gusto mo sa sarili mo, hindi ba? So napakaganda nun, 'di ba? So, nakakatunaw ito ng galit at sakit sa puso. Gawin mo habang nabubuhay ka pa para mawala sa iyo ang sakit na ito, yung tinatawag na natin na hasad, 'di ba? At palagi tayong magpakupkop kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at isa sa mga iwasan natin ang paghahambing sa sarili sa iba. Yung kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit natin kine-question ang mga biyaya at nagkakaroon tayo ng hasad o ng inggit, naiinggit tayo dahil madalas natin ikumpara yung sarili natin sa iba, 'di ba? So, 'wag kang mainggit sa iba, mainggit ka lang kung ito'y nagbabasa ng Quran ng mahusay at maganda ang boses at namimigay sa kapwa ng hindi ipinapakita sa kaliwa ang inaabot sa kanan. Mamaya dadating tayo dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mayaman, ngunit ang tao lahat ay may pagkukulang at kamalian. Dahil sa pagsubok at ang panustos ni Allah ay mas mainam. Okay? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Taha, verse 131, at huwag mong pagurin sa katititig ang iyong mga mata sa aming ipinagkaloob na kasiyahan sa ibang lipon sa kanila. Ito ay kinang lamang ng makamundong buhay na sa pamamagitan nito sila ay aming sinusubukan, ngunit ang panustos ng iyong Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. Okay? So, balikan ulit natin kung paano natin aalisin yung kapag tayo nakakaramdam ng ganito. Tumingin ka sa mga mas kaunti sa iyo sa dunya, hindi sa mas higit sa iyo. Kagaya ng mga nababanggit natin kamakailan, 'di ba? Tignan mo yung mga tao na mas nakahihigit ka sa kanya kaysa sa nakahihigit sa iyo. Isa sa wisdom, kapagka tinignan mo o dun ka naka-focus sa taong mas nakahihigit ka sa kanya, matututo tayong magpasalamat kay Allah, 'di ba? Alhamdulillah. Bakit? Dahil kahit papaano pala, kahit pa pala ako may trabaho ako na maayos, may nauuwian ako na bahay, sarili naming bahay, hindi namin pinoproblema yung mga, yung bayarin buwan-buwan sa bahay, kumpara sa kanya na walang tirahan. So kung gano'n magiging pananaw natin at yun yung titignan natin, maiiwasan natin magkaroon ng inggit at ang maganda ro'n matututo tayong magpasalamat. Pero kung ikaw ay naka-focus ka sa taong mas nakahihigit sa'yo, wala ka ng ibang ginawa kundi tignan yung mga taong mas nakahihigit sa'yo, wala. Anong mangyayari? Maiinggit ka lang. At ang masaklap dun questionin mo, matututo kang, questionin yung mga biyaya na ibinigay sa'yo ni Allah na sa halip imbes na tayo'y magpasalamat, kino-question natin si Allah, "Ya Allah, bakit ganito yung sa'kin? Bakit siya ganito yung kanya?" 'Di ba? So kung titignan natin yung mga taong mas nakahihigit sa'tin, maaari tayong magkaroon ng inggit sa ating mga puso. Pero kung titignan natin yung mga tao na mas mababa kaysa sa'tin, papasalamat tayo kay Allah at maiiwasan natin magkaroon tayo ng inggit, alhamdulillah. At isa pa, matuto tayong magpasalamat kung ano ang meron tayo, 'di ba? Salamat ya Allah dahil kahit papaano may ganito pa, 'di ba? Kahit papaano may kinita pa ako. Pero kung titignan natin yung iba, 'di ba, magdamag nagtrabaho, yung iba nanakawan, nawalan, nasunugan, 'di ba? Pero kahit papaano tayo ganito pa, matuto tayong magpasalamat kay Allah. Anong sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maluwalhating Quran?
kung kayo'y matututong magpasalamat sa akin, tiyak na kayo ay aking dadagdagan, 'di ba? Kagaya na lamang, sa isa sa mga dapat nating gawin, alamin natin ang pinsalang dulot ng hasad. Ang hasad ay kumakain sa mabubuting gawa, gaya ng apoy na sumusunog sa kahoy. So, kung gaano karami yung mga ginawa natin, 'di ba? So, masasayang lang, 'di ba? Paalalahanan natin ang sarili, um, paalalahanan natin lagi ang ating sarili. Lugi ako kung magpapatuloy ako sa inggit, pati mga kabutihan ko ay mawawala, 'di ba? Halimbawa na lamang nakaramdam ka ng hasad, naramdaman mo yung inggit, isipin mo, nasasayang ang mga pagsusumikap ko, ang mga mabubuting gawa ko, sapagkat ito ay kinakain ng hasad na hindi ko maiwasan na ayaw kong alisin sa sarili ko. Kaya nga tayo tinuruan, 'di ba, kung paano natin siya aalisin. Matuto tayong magpasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, magpakita ng kabutihan sa taong kinaiinggitan. Sinabi ni Ibn Rajab, ang isa sa pinakamabisang lunas sa hasad ay ang pagsusumikap na maging mabuti sa taong kinaiinggitan mo. Batiin mo siya, tulungan mo siya, suportahan mo siya. Ang paggawa ng kabaliktaran ng nararamdaman mo ay pagsasanay ng puso para maiwasan mo yung ganong klaseng bagay. Batiin mo 'pag nakita mo, hindi yung 'pag nakita mo namumuhi ka, subhanallah mga kapatid, actually malalaman niyo yan kapagka yung tao is, naiinggit sa inyo, Minsan maglalagay sila ng isang salita sa bibig mo na hindi mo naman sinabi. Kagaya na lamang, magbibigay ako ng isang halimbawa, isang pangyayari sa isang pag-aaral. Maging lesson lang 'to, kuhaan lang natin ng aral, 'no? Isang lalaki ang nagpadala ng mensahe sa mga nagbitaw siya ng isang mensahe. Ang sabi niya basta may sinabi siya na, itong bagay na 'to ay, ah, interesting, kumbaga napakaganda, maganda 'to, sabi niya. Ang tugon nung isang tao na yun sa kanya, alam niyo tugon? Ibig sabihin po ba, hindi maganda sa inyo ang ibang bagay? Nakita niyo kung paano niya inilalagay ang isang salita o ang isang negatibong salita, ang isang negatibong salita kung paano niya inilalagay sa'yo, 'di ba? So, sa mga gano'ng klaseng pagkakataon nakakapagtaka, 'di ba? Bakit ganyan ang tumatakbo sa isip mo? At in fact, ang masaklap dun, maraming tao ang nakarinig ng mga bagay na yun. So, ano iisipin ng mga ibang tao, 'di ba? So, patawarin naman tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at, gabayan naman tayo ni Allah, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, palakasin naman tayo ni Allah at bigyan tayo ni Allah ng pagkakaroon ng pagiging kontento sa mga ipinagkaloob niya sa atin, 'no? So yun, batiin mo siya, tulungan mo siya, suportahan mo siya, 'wag mo siyang kamuhian. 'Di yung 'pag nakita mo siya, nagiinit ka na, halos nagliliyab ka na, subhanallah. Magpakupkup kay Allah at magsuri ng sarili. Sabihin mo, ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng naiinggit kapag siya ay naiinggit. So ito, nasa Quran ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Surah Al-Falaq, sa last chapter niyo matatagpuan inshallah banda dun. Sinabi ni Ibn Taymiyyah mula sa kanyang Majmu' Fatawa, ang katotohanan ng inggit ang katotohanan ng inggit ay, ito ang pagkapuot at paghamak ng isang tao na nararamdaman kapag nakikita ang mabuting kalagayan ng isang taong nakakainggit. Kagaya ng binanggit natin kanina, napupuot siya, napupuot siya kapagka yung isang taong na kinaiinggitan niya, pinupuri ng tao, gusto ng tao, subhanallah, napupuot siya dun. Kagaya ng mga sinabi natin kanina, gusto mo pabagsakin yung kapwa mo. Isa sa mga, ah, ipinapahiwatig nito ng hasad, gusto mo pabagsakin yung kapwa mo, ayaw mo siyang nakikita na umaangat, subhanallah. Okey? Sa kasunod sinabi ni Imam An-Nawawi, ang inggit ay ang pagnanais para sa isang taong may pagpapala na mawalan nito, maging ito man ay relihiyon o makalupang pagpapala. Ito yung matatagpuan natin sa Riyadus Salihin. Kagaya ng binanggit natin kanina, 'di ba? Ayaw mong may biyaya yung kapwa mo, ayaw mong gusto siya ng tao, pagka nakikita mo siyang pinupuri ng tao, nagpipintig yung tenga mo,
Subhanallah. Gabayan nawa tayo ni Allah at naway maalis yung mga ganitong klaseng katangian natin at 'wag natin hayaan na magpatuloy ito sapagkat tayo lang din ang malulugi bandang huli, okey? Sa mga pagkakataon na ito, mga kapatid sa Islam bago tayo magtapos 'no, baka kasi ano, tumatak sa isip niyo na, 'pag sinabing hasad, bawal kaagad. Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinahihintulutan ang hasad pero sa dalawang pagkakataon, okey? Sabi, sa Sunan Ibn Majah 4209, hindi ko nakuha yung Arabic, sorry. Pero ito yung dalil, yung reference niya. Sunan Ibn Majah 4209. Sinasabi rito na walang inggit maliban sa dalawang kaso o maliban sa dalawang kalagayan. Ang isang tao na binigyan ni Allah ng aklat na ito upang siya ay tumayo upang bigkasin ito sa araw at sa gabi, at isang lalaki na binigyan ni Allah ng kayamanan at iginugol niya ito sa araw at gabi o iginugol niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, taong binigyan ni Allah ng kitab, yung aklat, kaalaman to sa Quran to eh. At ito'y kanyang itinuturo. At ang kasunod dito, ang kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ito ay kanyang ginagamit sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa mga dapat kainggitan, itong dalawa na ito. Ang konsepto ng inggit at ang lugar nito sa loob ng mga turo ng Islam, ito ayon sa hadith na ito, partikular na itinatampok na ang inggit ay karaniwang ipinagbabawal, ngunit mayroong dalawang partikular na sitwasyon kung saan ito ay itinuturing na pinahihintulutan. Ang paliwanag, ang hadith na isinalaysay ni Ibn Umar radiyallahu anhu ay naglalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na ang inggit ay pinahihintulutan maliban sa dalawang pagkakataon. Inggit tungkol sa kayamanan, ang unang kaso ay kapag ang isang tao ay naiinggit sa isang taong binigyan ng yaman ni Allah at ginamit ito upang itaguyod ang katotohanan. Halimbawa rito, yung paggastos nito sa kawang gawa, pagtulong sa iba, inggit tungkol sa kaalaman. Ang pangalawang kaso ay kapag ang isang tao ay naiinggit sa isang taong binigyan ng kaalaman ni Allah at ginamit ito upang magturo sa iba at magpalaganap ng karunungan. Sa esensya, hinihikayat ng hadith ang pagtulad sa mga gumagamit ng kanilang mga pagpapala, yung kayamanan o yung kaalaman na ipinagkaloob ni Allah para sa kabutihan. Sa halip na maghangad ng kanilang kasawian, ito ay hindi tungkol sa pagnanais sa kung ano ang tinataglay ng iba, ngunit tungkol sa pagnanais ng kakayahang gumawa ng mabuti sa parehong paraan. Ang hasad na tinutukoy rito, itong dalawang klase ng katangian na hasad na pinahihintulutan ni Allah, itong binigyan ng kayamanan at kaalaman na ginamit sa landas ni Allah, pero hindi mo nanaisin o napinsalain siya. Ano ang dapat nating gawin dito? Na siya ay dapat tularan sa mga ganong klaseng sitwasyon. Hindi yung halimbawa nakakita ka ng taong may alam, tas ito'y kanyang tinuturo, kaalaman sa relihiyon at binigyan siya ng kayamanan ni Allah at ito'y ginagamit niya sa landas ni Allah, hindi mo siya pipinsalain. Hindi mo siya gagawan ng kung anumang masama para mawala yung bagay na yon. Sa halip, gawin mo siyang inspirasyon para tularan yung mga gawain na yon na ginagawa niya. Okay? So, yung dalawang klase na hasad na ito yung bagay na pinahihintulutan ngunit hindi mo siya pipinsalain. Okay, gagawin mo siyang inspirasyon para gawin din yung bagay na ginagawa niya at tiyak tayo'y magkakamit ng gantimpala at, gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo ay, um, maaalis o maiiwasan ang paggawa natin ng hindi maganda sa ating kapwa lalo sa ating kinaiinggitan. Kagaya ng mga binanggit natin kanina, 'di ba? So, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, nakuhaan natin ang aral ito at naging reminders sa ating lahat na nandito na nakikinig sapagkat napakahalaga nito. Alam niyo sa iba ang inggit, alam niyo ba ang inggit nakamamatay at minsan nagiging sanhi pa ito ng pagpatay. Ha? Papatayin mo yung tao na kinaiinggitan mo, wal'iyadu billah. Kaya
sa mga ganitong klaseng pagkakataon, sikapin natin na magpakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hilingin natin sa Kanya na magkaroon tayo ng pagpapasalamat sa ating mga puso kung ano man ang Kanyang ipinagkaloob, no? Sapagkat 'di ba sinabi nga ni Allah, kami ang nagbibigay ng biyaya o ng mga biyaya sa tao. Bakit mo ko-questionin yung gano'ng klaseng bagay, 'di ba? So, nawa'y nakapulutan natin 'to ng aral at, dalangin ko kay Allah na makadagdag ito sa mga gabi-gabi natin na pag-aaral dito. Alhamdulillah, sa mga nagbabahagi rin ng mga kaalaman dito, biyayaan, pagpalain nawa kayo ni Allah sa inyong pagsusumikap at patuloy na, pagsasaayos ng pag-aaral na ito. Dahil 'di ba, minsan yung mga ibang tao busy sila sa ibang bagay. Pero tayo dito nakikinig, nagpapaalalahanan, 'di ba? Sinabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Magpaalalahanan kayo sapagkat ang pagpapaalala ay makakabuti para sa mga mananampalataya." So, 'yun lang. Kung ano man ang pagkukulang ko dito, patawarin nawa ako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at, nawa'y kung ano man ang mga nasabi ko rito na kamalian, nawa'y ipagpatawad 'yun ni Allah at bigyan pa ako ng pagkakataon na maitama ang mga bagay, na iyon o ano man ang mga pagkukulang natin dito. Sa mga nakikinig ngayon, biyayaan pagpalain nawa kayo ni Allah at, nawa'y makamit natin ang biyaya na makabubuti sa'tin dito sa mundo maging sa kabilang buhay at ano man ang mga pinagdadaanan natin dito, lahat tayo kung ano man ang mga pinagdadaanan natin nawa'y padaliin ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, 'no? So, 'yun lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dito tayo nagtatapos at, magkita-kita ulit tayo sa susunod na pag-aaral next week inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Para nang sa gano'n mas ma-refresh pa ang ating pag-aaral o ang ating mga napag-aralan kamakailan sapagkat minsan yung mga napag-aralan natin noon 'pag hindi natin binabalikan nakakalimutan natin, 'di ba? So, kung mare-refresh tayo, kumbaga mare-refresh tayo, kumbaga nare-remind tayo ng nare-remind, hindi natin makakalimutan 'yun at tatatak sa isipan natin 'yun, 'no? So, 'yun lamang, alisin nawa ni Allah kung ano man yung mga, pinagdadaanan natin at kung tayo man ay may inggit sa ating mga puso, aga't maaga pa, ito ay ating obserbahan na. Sa gano'n tayo'y hindi malugi at hindi rin tayo makapinsala sa ating mga kapwa. So 'yun lamang mga kapatid, subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sa inyong lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, masalah talagang napakaganda talaga. Jazakallahu khairan na dunya ila akhirah asyhadu an la khair buah. Talagang ako talaga yung malinaw na malinaw yung pagkaka-deliver sa akin. Alhamdulillah. Talagang napakahusay talaga ng pagkakapaliwanag. Hilingin natin sa kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala